You know, looking at all of you, I remember when I was in your place more than 40 years ago. It's nice that you made it through the years of hard work, sleepless nights, and countless sacrifices. Not just you, but also your families and your loved ones who stood by you every step of the way. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. When the national government, the local government, and the private sector work together, hand in hand, not opposite sides, but hand in hand, this is what we can achieve. So yan po, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM yan. Oh, welcome po sa aming ika-11 episodes ng Salamat PBBM. Grabe, napakabilis ng panahon. Kailan lang pinaplano lang namin to. Tapos ngayon, pang 11 episode na pala. So ako po muli, si Paleris sa TV, bago ko ipakilala itong dalawa na to, na nagwagwapuhang mga vlogger, maganda pala pag-uusapan natin ngayon, ha? O ito na po, si Yayam. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM, no? Maganda po ang ating topic ngayon dahil ngayon i-assess natin kung ano-ano yung magagandang sinabi ng ating Pangulo nung nakaraang SONA 2025. Paki-share lang po ang aming podcast para mas marami namang mga kababayan natin na makapanood sa amin. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Malinaw po ba yung audio natin? Comment yes lang kayo dyan. Kung loud and clear yung ating audio. At kung hindi naman, sige, comment no lang po kayo dyan para ma-adjust natin. Nagkaroon din po ng post-SONA matapos po ang State of the Nation Address ng Presidente. So magbibigay tayo ng mga detalye patungkol po sa mga nasabi doon sa post-SONA at the same time yung SONA mismo ng ating Presidente. So yun na nga mga ka-BBM, grabe. Pag-usapan nga natin saglit itong katatapos na SONA ng ating Presidente. Ako partner yung naramdaman ko noon. Nakita ko si PBBM naglalakad mag-isa. Grabe, kinilabutan ako kasi kitang-kita mo si President na talagang ready na siya na mag-report sa taong bayan at yung mga sinabi niya lahat talagang malaman. Bagong style yun eh. Kasi kung inyong matatandaan sa previous SONAs, lagi siyang may mga kasama na naglalakad. Usually sa holding area yan, naglalakad siya papunta doon sa plenary hall. Oh. May kasama siya. Oh. Pero yung SONA nung Lunes, first time na nangyari yun na wala siyang kasama. At yung mensahe na gustong iparating yan, tama yung sinasabi mo partner, no, na ready na ako, handa akong i-report sa inyo ano yung nangyari sa bansa at ano yung plano natin sa mga susunod na buwan. Oo. Ako, tuwa ako sa SONA na yan. Unang-una, first time ko talaga maka-attend ng isang SONA, no? Naibitahan tayo ng ating mga kaibigan, no? Mula sa Malacanang. So nakakatuwa at nakakamangha at the same time, no? Dahil yung mga nakikita mo na sa TV ng mga tao, nakita mo personal, no? Pwede mo lapitan, pwede ka magpa-picture, kung mahilig ka magpa-picture tulad ng ginawa ko. At tama ka, Coffee, no? First time ko ata nakita na si President pagdating niya is solo siyang naglalakad. Simula doon sa helicopter hanggang makapasok sa plenary session. And I think may symbolism yan, no? Na may pahiwatig sa ating mga kababayan. Pero ang pinakamaganda doon, ginawan ko ng content yun eh. Viral, di ba? Oo, 1 million. 1 million views, no? Nilagyan ko lang ng music eh. Nag-viral na. Oh. So yun, yung nangyaring SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang marami sa ating mga kababayan ang aprobado yung mga sinabi ni PBBM. So, nakita naman natin lahat ng mga sinabi niya, talagang tanggap naman ng taong bayan kasi nakikita naman nila, totoo lahat ng mga proyekto ng mga pinagsasabi niya. At ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Etong mga nabigkas niya highlights nung araw ng SONA niya. So, unahin na natin itong sa flood control, itong audit ng flood control. So meron tayo. Mainit to dahil masarap yan, pinalakpakan ng husto, no? In fact, standing ovation ang mga audience. No? So meron tayong video dito. Panoorin niyo po muna para mas maintindihan niyo po ang aming gustong iparating sa inyo. Kakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Ayan, mga ka-BBM. Kita nyo na yung galit na tono ng ating presidente. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakakita si PBBM, gano'n ng tono. Pero alam nyo ba, yung DPWH pala, inutusan na ni PBBM na isumite yung mga listahan nung lahat ng proyekto ng flood control mula 2022 hanggang 2024. Dahil alam nyo ba ha, mula 2018 hanggang 2024, almost 400 billion na pala ang nagagastos dyan para sa flood control project na yan. Pero kahit ganun kalaki, binabaha pa rin tayo. At ang matindi pa dyan, sabi ni PBBM, ipapublish niya online ang audit report ng patungkol sa flood control, lahat ng mga nasa likod niyan at kung sino yung mga may proyekto dyan. At ang matinding sinabi niya dyan, wala siyang sasantuhin. Okay, just a comment, no? Ang sinasabi kasi ng presidente, yung mga nakumpleto, sinimulan ng mga flood control projects ng nakalipas na 3 taon. Ibig sabihin, yung nakalipas na 3 taon na yan, 2022, may mga natapos na. So sinimulan yan, panahon pa lang ni Digong. Natapos noong 2022. So hindi po absuelto dito yung administrasyon ni Digong dahil alam naman natin na bilyones po yung pondo na inilaan sa flood control projects. Kaya nakakatawa itong mga dilis, lahat ang sisi nila kay PBBM, nasaan daw yung flood control projects na yan. Hindi nila iniisip na mismong yung tatay nila ay isa rin sa may kapakanan, nag-designate ng billions of pesos para sa flood control projects na dahilan din kung bakit tayo binabaha. Paalala ko lang 2018 to 2024, 400 billion ang nagastos. Saan napunta yun? Mga ka-BBM, kung matatandaan nyo, last Wednesday's podcast, no? July 23, binanggit natin yan. Sinabi natin, ako pa mismo nagsabi na dapat imbestigahan talaga ang flood control projects. No? Itong nakaraang SONA naman, binanggit ni BBM for the past 3 years. Sana i-extend na simula nung 2016 para hanggang 2024, no? Para talagang mahagip lahat ng project simula noon, no? Para malaman natin kung sino dapat ang dapat panagutin, no? Whether mga tauhan ni Digong or tauhan ni BBM, no? Kasi talagang masyado naman talagang talamak ang problema tungkol dyan sa flood control projects na yan. And mabanggit ko lang, meron ako kaninang nabasa na nagsasuggest na gawin ng PPP ang flood control din. Pwede, which is maganda ring mangyari. Public-private partnership yung style. Para hindi na nabubulsa na ang pera tungkol dyan. Gaya nga sabi natin, nung nakaraan 6 years ni Digong, 1 trillion mahigit ang napunta dyan. No? Tapos i-add pa natin from 2022 hanggang 2024. So, magkano na talaga ang ano dyan? Baka 1.5, 1.6 trillion na ang ginastos ng gobyerno dyan na... Yun nga nakakalungkot dyan. Sa laki ng pera na gastos na dyan, konting ulan lang, binabaha pa rin talaga tayo. Ang sinasabi din ng DPWH, napakinggan ko yung isang interview, no? Karamihan doon sa mga projects na yan, in-implement ng previous administrations without having feasibility studies. Diba? Halimbawa, ikaw, malakas ka kay congressman o malakas ka sa isang politiko, sige magtayo tayo dyan ng flood control projects kasi alam mo naman may kickback. Pero kung nagsagawa ka ng feasibility study, bago mo simulan yung projects na yan, alam mo yung strategic points kung saan mo dapat ilalagay yung flood control projects. Kung hindi dumaan sa ganyan pag-aaral, sige, construct lang, kaya ganyan yung nangyayari. The BBM, sad to say, no? Pero I think this is a reality
na yung investment ata ng politiko dito binabawi. Yung mga ganitong klaseng proyekto. Palagay ko lang, no? Kaya hindi masyadong na-audit na maayos ata yan. Dahil may sabuatan. Correct. Kasi special audit yan eh. Pero sa totoo lang, minsan mababad trip ka rin talaga eh. May kita mo, ang laki-laki pala ng pondo dyan, pero ang gagawin lang, papalawakan lang yung kanal. Di ba? Pero laki-laki pala ng pondo dyan. Pero hindi naman lahat ganun na. Kasi may nakita rin akong flood control na talagang effective din talaga. Gaya yung nasa harapan, nasa mismong Chineroses. Yun, laging binabaha yun. Abisado ko yun kasi araw-araw ako dumadaan dyan. Pero ngayon, grabe, wala nang baha. Talagang as in, malaking kanal yung hinukay sa ilalim. Napakalaki para talagang wala nang baha. Pero tama ka rin naman doon. In fairness din naman. Merong mga lugar na dating binabaha na hindi na binabaha Marikina, mag-effective. Tulad ng kwento mo ka-coffee. Tapos meron naman na dating hindi binabaha naman ngayon. So, siguro hindi natin talaga maintindihan kung saan talaga. Pero rin talaga dating binabaha, nalubog na ngayon na natakpan na sa mapa. Ang maganda dito sa special audit na yan, ma-identify natin ano yung mga palpak na projects, ano yung allegedly mga ghost projects, at isa sa publiko yan. Malalaman ng publiko yan. Malalaman kung magkano yung inalat na pondo dyan, kailan yung date of completion yan, ilang taon nang delayed yan. Diba? Kung sino yung mananagot, dapat managot. Grabe, dun sa pondo na nabanggit mo kanina, trillion, 51 billion doon, napunta doon sa isa. Sigurado. 51 billion. Yun ang dapat na 51 billion doon napunta doon sa isa. Yun ang dapat isama talaga din sa audit. Kasi ang period covered niyan is from 2020 to 2022. Di ba? Na siya ang pinakamalaking pondo 2018. na natanggap ng isang congressman. Mukhang sa history parang ganun eh. Kasi yung mga ibang congressman, 500 million. 500 million is malaking-malaki na. Pero ito hindi 14 billion. Ang average for 3 years kaya naging 51 billion. Kaya nagtatampo yung ibang mga mambabatas kasi porket ba hindi kami malapit sa kusina, 500 million lang ibibigay sa amin. Samantalang ikaw malapit sa kusina, 51 billion. Tapos siya pa may gana magreklamo. Tapos siya pa yung binabaha. Hindi lang talaga malapit sa kusina yun, takip ng kaldero yun. Pero tingnan mo sa 51 billion na yun, nakakaawa yung lugar nila. Di ba? Sa 51 billion yun, kapag konting ulan lang rin, makikita mo yung sitwasyon nila ron. Nakakaawa rin kasi syempre mahirap bahain. Mahirap bahain kasi masisira dyan yung makakagamitan mo, mga kabuhayan mo, kung ano-ano pa, mga alagang hayop mo, pwede yung malunod. Nakakalungkot lang doon. 51 billion. Kaya maganda talaga maganda yung sinabi ni Flam First Lady. Nabasa niyo ba yung sinabi niya? Sabi niya, public service is a privilege pala. Public service is a privilege, not a business. Hindi yan alam ng iba, pre. Kasi iba ginawa negosyo eh. Ginawa ng negosyo, di ba? Hindi ginawang negosyo. Public service is a business, kaya ini-involve nila yung pamilya nila. Doon mo makikita the fact na sinabi ni BBM sa SONA mismo, sinabi rin ni Plum after the SONA. Ibig sabihin, talagang yung dalawa ay napupuno na rin. No? Kasi sila mismo nag-inspeksyon. Nakita mismo ni PBBM. Punong-puno na yung dalawa. Hindi sasabihin ni PBBM na mahiya naman kayo, mamanahin ng anak natin yung utang. Hindi niya sasabihin yun kung hindi siya napupuno. Punong-puno na. At saka sabi naman niya, hindi niya ito mapapalagpas at walang sisinuhin, walang sasantuhin kahit malaking tao. Hindi lang yun, panelista. Kung siya ay kumikita o meron siyang binubulsa dyan sa mga flood control projects na inaakusan ng mga kalaban niya, no? Hindi siya magsasalta ng correct. Hindi niya papaimbestigahan yan. Kasi madali siyang balikan Ngayon, pag pinaimbestigahan yan, namano dyan si 51 billion. Maraming kongresista involved. Kasi isipin mo, 51 billion na ubos nang walang parang di naramdaman nung taga-lugar niya. Correct. Di ba? So, ayan. So, mga ka-BBM, mamaya kami magbabasa ng comment May nabasa ako kanina rito Yayam, kamukha mo si Congressman Chua. May nakakatawa Ikwento ko. Nandun kami sa Congress, di ba? Nag-aabang kami ng sasakyan kasi pauwi na kami. Nilapitan si Sir Yayam, nilapitan ng security. Boss, sabi sa kanya, boss. Ay, hindi pala. Akala nila si Kong Chua. So, so basta tayo saglit ng comment. At least may nag-comment naman. Di naman, sir. Mas gwapo ka naman doon. Basta tayo. Elena Yarde. Walang awa, walang puso, mga kurap, politics, nakakagalit. Correct. Sabi naman ni Rampa Desa, Attorney Enzo Recto, ano pong meron kay Attorney Enzo? Solid Marcos forever pa rin, sabi ni Maria Estrella Plateki. Shoutout po sa inyo.
Nasaan po kayo ngayon? Sige, i-comment nyo po yung lokasyon ninyo para ma-shoutout natin. Saan po kayo nanonood? Anong bansa po yan? Anong lugar dito sa Pilipinas? So, eto. Pangalawang itong comment na to. Good evening po. Watching from Ilocos Sur. Oy, Ilocos Sur. Gandang hapon po sa inyong lahat dyan. Yam. Si Chris Miao, watching from Taiwan. Happy viewing po sa inyo. Si Tibuasan. Shoutout po sa inyo, taga Palawan. Oy, sayang. Ito rin, shoutout ko rin mga kaibigan natin dyan sa Fukuoka, no? Kay Ann Narimashuni, shoutout po sa inyo dyan sa Fukuoka. Ako, paborito ko yan sa Japan. Ayan, meron pa. Rust, Daniel, Mabs. Yan. Shoutout from Dubai. Oh, yan, Dubai, yan. Ako, puro talaga may Canada pa ako nakikita, may Hong Kong. Iba't ibang panig ng mundo ang ating mga viewers talaga palagi at mga solid dyan. Marami akong nakikita, mga regular viewers natin, mga pangalan nila, mga pamilyar na sa akin. Pero, pag-usapan na natin. Pwede ko mag-shoutout. Special shoutout. Sige, shoutout ka. Kay Chief PNP, General Nick Astig Torres. Ayan, congratulations pala. Congratulations sa bagong kampiyon natin na si General Nick Torres. Sa matagumpay mong pag-knock-out. Palerista, siya na si Rocky Astig. Rocky Astig. Grabe. Special mention sa Sonia. Talagang maraming mga kababayan natin nagsasabi, the best chief PNP yan, si General Nick Torres. Even mula sa hanay niya, no? Ako para sa akin mas talagang the best yan na chief PNP. Nagdi-deliver. Ngayon, dito tayo sa water service investigation, yan. Ito nabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Ito mga problema ng ilan natin mga kababayan, mga ilang lugar dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Luzon, ang nagkakaroon ng problema sa tubig. May video ba tayo dyan? Wala. Ngayon, para lang sa inyong kaalaman, 600 million ng mga kababayan natin ang nagsasuffer sa palpak na serbisyo. 600,000. 600 million. 600 billion? Ang dami yan, ha? Baka mayroong error dyan. Pero pwede, posible, no? Kasi 600,000 to malamang million. sa tingin ko. 100 million lang tayo. 600,000 sa tingin ko. 600,000. Sorry. 600,000 ng palpak ang nagsasuffer sa palpak na serbisyo ng mga water service provider na ito. Tapos, meron din mga mayor, mga politiko ang nagrereklamo dahil yung mga lugar nila hindi nahatiran ng tubig. Kumbaga yung tubig hindi umaabot sa kanilang gripo. At kung aabot man, ang kulay chocolate daw. Ay, parang ka-coffee yan, Oo. Ngayon, ang sabi ni PBBM dito, walang sacred cow. Managot ang dapat managot. Etong sinabi ni PBBM na to, halatang napupuno na siya dahil yung mga kababayan natin, imbis nga na makakuha ng magandang serbisyo sa tubig kasi nga nagbabayad yung mga kababayan natin, poor services pa ang nakukuha nila. Magbanggit na tayo kasi bago ang SONA, na-interview si Governor Dan Fernando, yung vice governor niya. No? And talagang noon pa, nirereklamo nila ang prime water. Pampanga yan. No, Bulacan. Buong Bulacan. Okay, San Jose del Monte. In fact, bago pa magkaroon ng election ng May, nagre-reklamo na talaga siya dyan. So, kaya ang ginawa ni PBBM, di ba, pinaimbestigahan sa LUA. At I think meron ng recommendation ng LUA at yun ang i-implement nila. Diyan din sa San Jose del Monte, Bulacan yung pinutol nila yung kanilang kontrata dito sa Prime Water, no? Kasi yung local water district, meron siyang partnership with Prime Water. Na yun nga yung singil mo, ganitong amount, may supply man ng tubig o wala, tapos babayaran ng tao, tapos siya makukuha mong serbisyo. Sobrang unfair. Kung matatandaan nyo nga, di ba? May artista, sino ba yun? Si Carla Abellana. Carla Abellana. Na pinaputol niya na ba? Pinaputol niya na yung tubig niya? Hindi. Sinisingil siya kahit walang gumagamit. O winawarningan siyang puputulin yung linya ng tubig niya kasi sabi niya, sige. Kasi hindi ba siya nakabayad? Nagpa-follow up. Nagpa-follow up ng bayad. Sabi pa, sige, putulan niya ko. Wala naman akong servisyo na kukuha. Oo, yun. Kaya hindi mo rin talaga masisisi mga kababayan natin kasi syempre nga naman, di ba? Mahirap talaga walang tubig. Kasi, alam naman natin yan.
inumin pa lang mahirap na, di ba? Kung wala kang tubig. Lalo na mga Filipino, medyo malinis sa katawan. Kailangan may ligo yan. Araw-araw tayo naliligo once a day. Meron pa dyan, mga babae, thrice a day maligo. Ako 3 beses ako isang araw, hindi lang halata sa balat ko talaga. Hindi lang halata. Sana all. Alam na pamilya ko yan. Ano yung supplier? Maganda yung supplier nyo ng tubig eh. Sana all. Hindi kayo nawawalan. Hindi kayo under prime water siguro. Ay, hindi. Sa amin, matino naman yun. Tsaka talagang maganda yung, sa inyo ba, supply? Sa inyo? Maynilad. Sa inyo. Maynila din sa amin. Maganda sa naman, in fairness. Sa amin ko doon kakamali, Manila Water. Maganda rin naman. So ito, inuulit namin. Sana magawan talaga ito ng action. Itong talagang... Palirista, take note. Ang hawak ng Prime Water is about more than 70 contracts. Kasi nung panahon ni Digong, dumami yung kanilang mga partnerships. Kung nakakabali, 76 areas sa buong Pilipinas ang hawak nila. Kaya napakayaman naman ng kaya nga umabot ng 600,000 siguro yung may complaints. Siguro, 6 million, just to clarify, 6 million. 6 million yung affected ako, grabe pala ng mga water interruptions sa buong bansa naman yan. So 6 million, hindi 600,000. 6 million. Kaya maraming lugar talaga. Buong Pilipinas yan. Isipin, grabe. Napakaraming di biro yan. Kaya hindi mo masisi si PBBM kung nababad trip. Oo. Diba? Hindi mo siya masisi. Kasi at the end of the day, sa kanya rin problema. Kasi syempre, siyang presidente. Tapos, nabanggit din niya pala yung tungkol sa Sikihor. Diba? Yung sa kuryente. Sa kuryente naman. Hindi pwedeng ganyan. Dapat ayusin ninyo. Sabi niya, hindi ko ito palalagpasin. Nakakatakot. Ito, ano ba to? Coincidence na yung may-ari din nung... affiliated din sa mga Villar. Affiliated din sa pamilya Villar. Kasi walang sumisit Ang previous administration, di mo naman narinig na sinita ni Digong yung mga kumpanya ng Villar eh. Ang tanong, pwede niya ba sitahin? Siyempre hindi. Diba? Si PBBM. Sabi nga ni PBBM, walang sino-sino, kahit malaking tao, tamaan ang dapat tamaan. Walang sacred cow, lahat kayo. Yan ang maganda kay PBBM. Posible kayong birahin. Partida Sa tapang niyang yan, weak leader pa siya niyan. Paano ko naging strong leader pa siya? Paano ko naging strong leader? Hindi nakulong na yung 4. Dito ka lang nakakita ng weak leader na naipakulong si Kibuloy. Yung isa nandiyan sa ICC. Weak leader pa yan, ha? Oo. Weak leader pa yan. Paano kaya ako naging balahura ugali niya, no? Ako, ewan ko na lang. Baka nabura na sa mundo yung apelyido na yun. Hindi lang yun, ha? Meron pang forthcoming, ha? Yung mastermind ng Missing Sabongeros. Ay, isa pa yan. Mabigat din yan. Tao din yan. Oo. Ngayon, basa tayo ng comment. Ang gaganda ng comment. Grabe. Ayan, sabi, ang gandang gabi sa inyo watching from Athens. Christian. Wow. Sana makapunta kami dyan, sponsor. Oh, wow. Mamaya may mag-message sa'yo, partner, no? Si Bert Calio. Good morning, mga ka-BBM admin watching from Canada. Time check. Well, 3:20 ito naman si Elena Ilardia. Sabi niya, thank you, salamat BBM vloggers. Sir Yayam Dizon, my friend. Sir Palerista and Sir Kakopi. Mabuhay po kayo. Ay, shoutout po sa inyo. Elena, hello. Ayan. Ito sabi ni Rampa Desa. Ayan, Pogi. Ayan, sino ba sa amin Pogi? Tatlo kami. Agnes Togashi watching from Tokyo. Konbanwa. Ayan, dito tayo sa pangatlong topic ko, ha. Ito, marami talagang excited dito, ha. Etong sinabi ni PBBM na love bus, ha. May video ba tayo dyan? Love bus. May picture siguro. May picture, love bus. Ayan, etong love bus na to, alam naman natin, yung mga medyo may arthritis na ngayon. Wala. Kabisado nila to. Kaya yung siguro yung mga seniors diyan, matutuwa sa sasabihin ko dahil matatandaan niyo po yung panahon na 70s, bata pa lang ako. No. Hindi, pero elementary ako noong 70s ang sinasakyan papuntang eskwelahan, sinasakyan ko yung mga JD Transit, gano'n. So nakakatawa yun kasi parang yung bus na yon kahoy pa. Kahoy yung upuan, kahoy yung kisame. Kahoy yung bintana, kahoy yung kesame. Kaya nakakatawa ka. Pati yung flooring kahoy. Tapos biglang pumasok ang labas na to. Medyo moderno na. First air condition, di ba? Saka nakakatuwa. Nakakatuwa itong labas. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam etong labas na to, konsepto ito ni First Lady Imelda Marcos. Yung idol ng ating First Lady Lisa Marcos. Siya ang nagkonsepto nitong labas. At ang pinakalayunin nito, nung inulusad to dito sa Pilipinas, mas makatulong sa mga Pilipino commuter para mapagaan ang kanilang buhay sa pagko-commute. At sa kabuuan, ang lahat ng units na to ay umabot sa 300 units na bumabiyahe-biyahe dyan sa EDSA, sa Kalakang, Maynila. Ngayon, ito po planong buhayin uli ni PBBM.
through DOTR ni Secretary Vince Dizon, no? At libre yan, di ba? Libre. Yun ang Libre. malupit doon. Libre. Yun ang maganda doon. Libre sa MRT, libre sa LRT, libre pa rin dito sa Labas na to. At ang maganda, hindi lang dito concentrated sa Metro Manila. Buong Pilipinas po yan. So, talaga? i-expect nyo na yan. Sa katunayan, buong Pilipinas. meron na yan sa Cebu at saka sa Davao. So nauna pa pala yung sa probinsya. Yes, pero may nakita na rin ako dyan sa Makati niyan, Labas. Hindi ko nga pinapansin dati kasi malay ko ba? Yun pala yun. Hindi, malay ko ba kasi alam ko yung Labas. Pero hindi ko alam na libre pala. Sana yan na lagi hinintay ko. Nako, tiyak mga ka-BBM, tuwan-tuwa ang mga Marcos loyalist na seniors dyan. Nostalgic kasi. Oo, tapos mag-uunahan yan. Pag lumabas na sa Metro Manila, mag-uunahan sumakay yan. Hindi lang mga loyalist na tutuwa dyan, ka-BBM Yayam. Pati yung mga dilis. Kasi pwede sila sumakay dyan. Alam mo naman yung mga dilis, bihira dyan na may trabahong matino. Bihira dyan yung may kakayahan sa buhay. Oo, kaya nga pila sila sa 20 pesos per kilo ng bigas, tapos sisiraan nila pagkatapos kumain. Pagkatapos sila mabusog. Ngayon, etong Labas na to, kahit malit sila sa trabaho, hintayin nila sigurado to kasi libre. Laking bagay Malaking bagay. Malibre ka sa transportation. Di ba? At ang maganda dyan, parang pinilot test na yan, tapos electric bus yung gamit. Wow. So, clean energy. Talagang, diba? very exciting mga ka-BBM. Napaka-exciting. So, eto, inuulit ko, etong Labas po na to, etong Labas na to, matagal na to, matagal na to, ibinabalik lang ni PBBM dahil ang original na proyekto to, dun sa tatay niya. Sa mga hindi nakakaalam dyan ng mga bata-bata. Yan. At etong Labas na to, kapag ito umarangkada, nako sigurado, mga kababayan natin, magsisiksikan sa pila, makasakay lang rito kasi nga libre. Isipin mo, Baklaran to monumento, magkakapabasahe pag bus. Hindi ko pa nasubukan eh. Pagpalagay natin, hindi ko rin kabisado. Siguro 50. Hindi ito 50. Hindi lang? Hindi ko mga 80, 70. Hindi ako sure. Yun, libre mo na yun. Kung two-way yun, 160. Balikado. Libre na yun. Ilang kilong bigas na yun? Malaking tulong o maganda. O ilagay na lang natin sa 50 pesos, malaking bagay. Diba? Balikan. Diba? At saka sa busway, for sure, sa busway din dadaan yan. Mabilis, no? O kaya yung mga dealers na sasakay dyan, yung matitipid nilang 50 pesos, pagbaba nila, pang-load, siraan agad nila si BBM. Diba? Yun natipid pa sa bigas. So, ganun lang talaga. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung kailangan natin ipamukha sa kanila na kasama sila sa proyekto ng gobyerno. Walang pinipili. Walang kulay. Mga proyekto ni PBBM. Basta Pilipino ka, butante ka o hindi butante, bumoto ka sa kanya o hindi, basta Pilipino ka, may pakinabang ka sa mga proyekto niya. Very good. In fairness, no, sa sektor ng transportation, napakaraming magandang development. Ang dami. Yung MRT, 50%, estudyante, senior citizen, PWD. Diba? Yung busway pa lang yan, mabilis sa pagbiyahe. Kasi KBBM, napaka-dynamic nung secretary dyan, Secretary Vince Dizon. Tapos guided by a visionary modernizer president. So talagang win-win relationship yan. I-call out ko lang din. May isa kasing mambabatas, i-call out ko lang na hindi niya raw nagustuhan yung SONA ni Presidente. Sabi ng mambabatas na ito, no? Dahil wala daw pong mention about sa mga manggagawa. Isipin mo, yung mga sumasakay dyan sa MRT, sumasakay dyan sa LRT, karamihan dyan manggagawa. Sila din nagbibenepisyo. Hindi literally mentioning na ito mga manggagawa, etc. Pero indirectly, sila yung nakikinabang sa mga programa. Problema kasi sa congressman na yan, puro bunga nga inuuna. Vlogger ba yan? Puro bunga nga ang inuuna kahit walang ibubuga sa totoong buhay. Saka bakit sasalita si PBBM tungkol sa wage? Kaka-increase lang ng July. Ano lang ngayon? July pa rin ngayon. Bakit pag-uusapan pa yun? Ikakataas lang. Wala kang utak yung congressman na yan. Puro lang batikos ang alam niyan. At saka anong gusto niya? 5 oras yung problema, hindi lang naman ata congressman nagsalita dyan. May senador din. Sa totoo lang. Disrespectful yung ilang senador na hindi man lang tumayo sa seremonya. Mabasa tayo ng comment. Ka-COVID. Ganda ng comment ni Manuela Gailin Olieta. 1970s na try ko na yan, sumakay. Sana meron din dito sa Naga City, guys. Asawa ko na lang maging driver ng Love Bus. Sasabihin po natin kay Secretary Vince Dizon. Itong mga comment nyo, nababasa rin to nung mga ng advisor namin. Yan. Kay Kati Zamora, karamihan didili, sasakay dyan. Sigurado. Kasi walang trabaho matitinuyang karamihan dyan. Ito, si Emelita Piacado, watching here, Tokyo, Japan. Mabuhay po, mga ka-BBM. Mabuhay din po kayo, ma'am. Kay Asha, ayan, watching from Bacolod City. Shoutout po sa inyo, dyan sa Bacolod. Ayan, si Norma Ranay, mami ko. Ayan. Suki, mami mo. May Manila Transit din
noon, government-owned, kasama ang labas sa FTI ang terminal. Opo, totoo yan. Totoo. Si Ramil Romulo, President Bongbong Marcos, sapat na watching from Qatar. Ito, from Singapore. Ano ka-copy? Good evening po, watching from Singapore, si Kali Mutan. Shout out po sa inyo. Dami natin mga... Nasa Hong Kong din, no? Si Rodora Atoy Layasan. Ito naman, si Ju Lopez Pagdilaw. Hello, mga sir, watching from UAE. Kamusta po kayo? Hello. Iba't ibang parte. Sabi ni Noraline de Laganar o Samlap, kaya nga hindi daw na binigyan ng pansin ang mga manggagawa. Gusto niya, special mention siya. Kasi yung congressman gusto niya. Alam mo naman yung kulang sa pansin yung congressman na yun. At saka kakaupo niya lang. Anyway, mga kaibigan, ito, basahin niyo muna ito para maganda yan. Basahin niyo. Copy. Sige. Ang gagaling yung tatlo. Wow. Oy, teka, balik natin. Ang gagaling yung tatlo. Best tandem talaga. Oy, thank you. Thank you sa pagtulong kay PBBM sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga nagawa ng PBBM administration. God bless Philippines. Oy, thank you. Alright, mamaya magbabasa pa rin po kami ng inyong mga komento. Mag-comment lang po kayo dyan. Ilagay niyo po yung kung saan kayo nanonood. No? Mapunta na po kami sa isa pang mga proyekto ng ating Pangulo. Isang game changer naman, flagship project. Yung Cavite to Bataan Bridge. Wow. Oo. So pagdudugtungin na yan? Yes. Mangyayari yan from Naik Cavite to Maribeles Bataan. No? So yung ang maganda diyan, yung travel time mo na 4 to 5 hours sa ngayon, no, marireduce by 90%. 90. So ilan na lang? Nasa 40%, 4 hours 40 minutes parang, mahigit na lang. Wow. 45 minutes. So dadaan ng Manila Bay yan, no? Oo. Grabe ha. Ang haba niyang ano na yan, ang bridge na yan. Napakalaking bagay. Kasi ngayon umiikot pa. Ang layo At nagdadagdag ng traffic. So imagine mo, may direct route na, hindi na babawasan yung sasakyan dyan sa... Saka ano epekto niyan? Yung terms of transporting goods and services, di ba? Napakalaki. Malaking tipid yan. Alam mo, malaking kaluwagan dyan sa EDSA kapag ito ay nangyari. Kasi yung mga pupunta dyan sa Bataan o sa Cavite, hindi na kailangan dumaan pa ng EDSA. Diyan na yung daan yan sigurado para mabilis talaga. Valerista, ito mas mahaba pa sa Cebu, Cordoba Link Expressway. Mahaba talaga yan. Na 8.9 kilometers. Saka ito ilan ba? San Juanico Bridge na 2.1. Ito 32 kilometers. Wow, ganun kalayo, ganun kahaba. Ganun kahaba yan, 32. May nakita kong plano yun, yung pwede ka mag-U-turn. Parang nakita ko yan, pwede ka mag-U-turn dyan sa ano na yan, sa bridge na yan. Kung si President Ferdinand Marcos Sr. naging talagang tumatak yung kanyang San Juanico Bridge na 2.1 kilometers. Ito tatatak ng gusto kay PBBM. President BBM. Dahil 32 kilometers na bridge. Grabe, ha? Tubig ang dadaanan. Alam mo, lalong yayaman dyan. Kung di ako nagkakamali, ang budget nito is $2.1 billion. No? Asian Development Bank funded. ADB pa lang yun. ADB pa utang pa lang yun. No? Meron pang timeline. pinuutang din yung AIIB, kung di ako nagkakamali. Another financial. So this year sisimula na yung construction. Yes. In fact, kung di ako nagkakamali, dapat July ngayon. So dito kapag ito ay nagawa mga ka-BBM, lalong yayaman ang probinsya ng Cavite at nung Bataan. Kasi maraming magbubukas na negosyo kapag na-open ang tulay natin. At yung mga kalapit na probinsya lang, kakalapit na probinsya din. At saka yung ano na rin, yung mga dilis sa Cavite. Pwede na rin mag-asawa ng dilis sa Bataan. Pag nanganak sila, kawawa yung anak. Kawawa yung bata. This is more than yung physical structure ng pag-construct, no? Ito mag-uugnay ito, i-unite nito yung provinces ng Bataan and Cavite. Yes. North to south. Yung exchange ng labor, yung pwedeng doon ka na nagtatrabaho sa Cavite, kahit taga-Bataan ka pa, di ba? Mabilis naman ang biyahe mo. At definitely, mapapataas nito yung ating tourism. Di ba? Kasi yung mga taga-Bataan, pwede ka na makakuha ng mga turista mula dyan sa Cavite and nearby provinces. Ilan lang makikreate na jobs nito habang kinoconstruct? Kung di ako nagkakamali, 25,000. Filipinos ang magkakaroon ng trabaho. Tama ba EP? Paki-confirm nga kung 25,000. Pero hindi lang ito yung tulay na ipapagawa ni PBBM kasi naalala ko nagra-Radyo Pilipinas kami. Na-report namin yan na mayroon ding tulay na pinapagawa na gagawin mula Cebu hanggang Bohol hanggang Iloilo hanggang Guimaras. Maganda rin yan. Leyte, tapos sa Mindanao. Hindi ko na matanda, basta siyam na lugar lahat yan. Siyam na tulay yan kasama yung Cavite-Bataan Bridge. I-recall ko doon sa report namin sa Radyo Pilipinas. Matapos ang taon. Napakaganda ng balita ng mga balita na yan, mga tulay na yan kasi ang gusto ni PBBM mula Luzon hanggang Mindanao, pagdudugtungin kahit sasakyan, pwede mo connected, pwede nang
dalahin, hindi ka na magro-roro. Pansinin mo yung style ni PBBM, interconnectivity. Lagi mo nauulit yan interconnectivity, no? Digital connectivity. Lahat yan, pinag-uugnay-ugnay niya. Interconnectivity through roads and bridges. At saka digital infrastructure. So isipin mo Grabe, ganyan ang kagandahan sa may isang Pangulo na modernizer and visionary. No? Talino, no? Talino So isipin mo na lang pala, no? Ako taga Zamboanga. Pupunta ako ng probinsya namin, pwede ng kotse na. Oo. Diba? Hindi ka na mag-aeroplano, hindi ka na magbabarko. Mas komportable pag kotse pagdating mo ron, pwede magamit ka. Saka kung may panahon ka, nakakapasyal ka din. Marami kang mapupunta. Na road trip, no? Pwede kang dumaan sa mga tourist spots ng mga bayan na dadaanan mo. No? In that way, yung tourism ng bayan na yon, uunlad din. Uunlad din. Diba? Meron tayong May video ron na play ang aming mga operator. Magsisimula na ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid na ang Manila Bay. Sabit. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Sabi ako. O yan, mga kayayam, nakita nyo yung mismong presidente nagsabi niya tungkol sa project na yan. 45 minutes. 45 minutes from the present na 4 to 5 hours. No? So, hindi ko ma-imagine kung gaano kalaking tipid ang makukuha ng mga nagninegosyo between Cavite and Bataan provinces. Di ba? Grabe. Ang laking tipid talaga yan. Hindi lang sa kanila. Kahit tayo may kinabang yan, kahit hindi tayo taga-Bataan, kahit hindi tayo taga-Cavite, maikinabang pa rin talaga tayo dyan. Kasi kung ma-reduce yung traffic sa EDSA, makinabang na rin tayo. Ang hirap kasi, ako nung nag-travel ako sa papuntang Mariveles, Bataan, it took me about 6 to 7 hours Grabe, because of this, ma-reduce na. Hindi lang yan. Taga-Pampanga ka. Pupunta ka ng Batangas. Hindi ka nadadaan sa EDSA. Dyan ka nadadaan. Tama. Ikot ka na lang ng Bataan. No? Taga-Pangasinan ka. Hindi ka na dadaan ng NLEX, hindi ka na dadaan ng EDSA. Dyan ka na rin dadaan kasi mas mabilis dyan sigurado. Ayun, tama ako sa figures ko. More or less, 23 to 25,000 ang mga Filipinos na magkakaroon ng trabaho dahil dito sa Cavite-Bataan Expressway. Kaya yung isang congressman dyan, sana makita mo yan ha. Yung trabaho na ibibigay, hindi ibibigay sa mga tao. Baka puro daldal ka na naman dyan sa vlog mo. Kaya ka nadidimande. Okay, mga ka-BBM, meron na naman isa pang project na binanggit ang ating Pangulo. Project na naman yan. Dami namang project. Sobrang dami. In fact, sa more than 1 oras na speech ni PBBM sa kanyang SONA, halos puro projects ang binanggit niya. No? O mga ka-BBM, huwag kayong mauumay ha. Puro project ang pinag-uusapan namin dito sa 1.5 oras. Ito, puro project ni PBBM. Pero mamaya, may didiscuss kaming nakakatawa tungkol sa Supreme Court decision. Pero ano lang, magbibigay lang kami ng konting opinion tungkol doon. Punta tayo dito para sa mga school teachers. Maganda yan. Matutuloy na po, or I think dinideliver na, yung laptops ng mga teachers. Baka naman, may anomalya na naman dyan. Wala overpriced. Sinigurado ni PBBM. Galing mismo sa sarili niyang bibig, no? Na 50,000 laptops matatanggap na ng mga teachers, no? Para sa kanilang pagtuturo, para maging mas efficient sila, mas maging computer savvy sila, maging internet savvy sila, no? Baka naman, kasi naalala ko, yung diniliver doon nakaraan, kahit sa Word daw, nagahang. Hindi kaya yan. Hindi kaya yan. At ang masaklap doon, delayed pa. Napakamahal na, delayed pa. Ang daming hindi na i-deliver. Tapos, yung specs ng mga laptops, mababang specs. Basic. Then, overpriced. Kaya talagang grabe ang ginawa doon Sa mga senior nating kababayan na hindi nakakaintindi yung spec ng laptop. Ibig sabihin ng spec ng laptop, sa madaling salita, hindi ganun ka-high-tech. Yung capacity low niya. Low quality. Yung laptop na diniliver nung nakaraan na puro anomalya. Ito sa akin ni BBM. Walang anomalya at sobrang bilis pa ng laptop na ito. Ano lang yan, parte lang yan ang move ng presidente na bigyan halaga yung sektor ng edukasyon. Naman. Pagtitiyak ng presidente, malaki yung budget na iaalat natin sa sektor ng edukasyon. Higher than infrastructure projects. Ang isa pang maganda dyan, no, tungkol sa computerization, yung internet connection ng mga eskwelahan, no, is from 4,000 lang na schools na may internet connection sa buong Pilipinas noong 2019, kung di ako nagkakamali, or 2022, magiging 19,000 na. Yes. Kasi the goal, bago matapos ang taon na to. Ang goal kasi, lahat ng eskwelahan sa bansa dapat may access sa internet. Bago bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, ang goal is 100% connectivity. Hindi ba nagawa nung nakaraan yan? Magkaroon ng internet lahat ng school? Wala. Hindi. Busy kasi sa
Ewan ko. Busy sa paghapunta ng chicks sa Malacanang. Busy sa kung saan-saan. So ito supportive tools. Yan, basa yan. Yung mga ibibigay ng ating Pangulo, yung mga kailangan tools ng mga teachers, no? Like smart TVs, high-tech digital materials, libreng Wi-Fi, no? Nakita nyo na yung mga past episodes namin. Meron kaming pinakita na libreng Wi-Fi na pinuntahan inaugurate ni PBBM sa Leyte. Leyte, Palo. No? Tapos meron tayong libreng load gamit ang Bayanihan SIM card. Alam niyo kung ilang SIM card ang pinamimigay ng DICT? Ilan na? 1 million SIM cards pinamimigay ng libre. Tapos may load na yon. May initial load na yun. Naka-register na rin, hindi pa? Ikaw na mag-register? Ikaw na magre-register. Ang maganda dito kasi tinitiyak ng presidente na yung ating mga mag-aaral hindi maiiwanan sa mga modernong paraan ng pagkatuto. Diba? Digital infrastructure, malaking bagay yan eh. Yung smart TVs, kasi may ginawa akong paper no, para sa aking masters. No? Nag-interview ako ng mga teachers, even sa mga remote areas. Yung mga classroom nila, may mga smart TV na. So mas malaking aid yan sa mga guro kasi mas napapadali yung kanilang pagtuturo kasi magpi-play ka ng mga educational videos, educational materials, so nababawasan yung kanilang pagod. Grabe. Diba? Malaking bagay sa mga guro. High-tech na talaga eskwelahan na yun. Nung panahon natin, grabe, bunot at saka walis lang meron nun eh. Yan ang kaganda kay BBM. Alam niya talaga kung ano kailangan ng ating mga mag-aaral. At saka ito pa, huwag niyong palagpasin ito. Classroom construction targets, 22,000 classroom na ang nabuksan nung pag-upo ni Secretary Angara. Kasi nung iba pa yung secretary, ilan lang ata ang naitayo. No? Hindi ako nagkakamali, wala pa yung 6% ang naitayong classroom compared sa budget nila. 22,000, ang dami. Ngayon, 22,000 simula pa lang na umupo si Secretary Angara. May isang taon na ba siya? Wala pa. Wala pa ata isang taon. Meron na rin ata. Pero ito matindi ha. Pero ito matindi. Kung matindi yung 22,000 na naipatayo ni PBBM at ni Angara na classroom, target nila, bubuksan, 40,000 additional na classroom. Yan, may malaking bagay yan para magkaroon na ng classroom yung mga batang walang classroom ngayon. Kasi itong infrastructure, kasi basic yan eh. Diba? Dapat, hindi mo na poproblemahin yan yung classroom eh. Yan, once na maging operational na yan, ang problema na lang natin dito, mga strategies sa mga teachers, mga teaching styles na lang para ma-maximize yung potential ng mga bata. Sino nga naman matututo ng mga estudyante kung nag-aaral sila sa ilalim ng mga punong kahoy? Diba? Pag-umulan yung mga ating mga anak. Ako naranasan ko yan. Kaya itong mga plano at itong mga ginawa ni BBM at mga gagawin pa tungkol sa mga classrooms, tungkol sa computerization, tungkol sa internet, no? Talagang lahat yan makakapag-contribute para may angat ang antas ng pag-aaral ng ating mga kabataan. Tumatak sa isip ko yung sinasabi ng presidente, we have to invest doon sa human capital. Correct. Diba? Sa sektor ng edukasyon, kung yung bata nakapag-aral, malaki yung potential niya makahanap ng magandang trabaho. Correct. Diba? Yes. Investment sa human capital yan eh. At alam natin yung edukasyon, solusyon yan sa kahirapan. Diba? Intergenerational poverty, address niya sa nakapagtapos. Yan ang tinatawag ka, Coffee, na education is a great equalizer. Correct. Even si Secretary Benhar Abalos, yan din ang paniwala. At si PBBM, yan din ang paniwala. Kaya sinabi niya sa kanyang SONA na darating yung time, bago siya bumaba ng 2028, na bawat pamilya ay magkakaroon ng isang college graduate. Kapag meron na college graduate sa bawat isang pamilya, yung tendency o yung possibility na umangat ang kanilang antas ng pamumuhay ay mangyayari. Aangat. Kasi meron kang graduate na pwedeng susuporta. Kahit isa lang, di ba? Kahit isa lang. Yun na nga lang ang target eh. No? Yun lang. Dahil great equalizer talaga education. Yan ang magbibigay sa iyo ng opportunity para umangat ang inyong buhay. Yan. Kaya hindi naman natin masisisi yung mga kababayan natin kung bakit love na love nila si PBBM kasi nga naman, isipin mo naman, 22,000 classroom nabuksan. Tapos may target pang 40,000 na classroom at higit pa dyan. May wifi may ka na. mga wifi yung estudyante. Digital tapos tools. may allowance yung mga teacher. At may bagong laptop na hindi low-tech. About those allowance. Sige, ikaw muna. Ito pa. No? Hindi lang yung tungkol sa pinag-aaralan ng mga kabataan ng importante kay BBM. Pati yung mental health. Kaya mag-hire ng mga tao. Mga counselors, additional counselors sa mga paaralan para mag-monitor ng mental health ng mga kabataan para mabawasan yung mga problematic na mga tao yun, nabubuli. One. Diba? Yung mga suicides. Yung, diba, maraming mga kabataan nagsuicide. Kasi wala silang support mechanism eh. Wala silang nakakausap. Lalo na ngayon, no? Oo, lalo na ngayon sa panahon na to. Tapos, kung mapapansin nyo, ang mga kabataan ngayon, yung tolerance nila for failures, yung mga
na-experience nila na hindi maganda, mababa ang kanilang tolerance. Madaling madismaya. Madaling madismaya o ma-disappoint. Kaya dinadaan sa ibang paraan. Kaya nga yung iba, no? Iba ang ginagawa or ibang manifestation sa kanya. Like, pwedeng mag-drugs, pwedeng mapunta sa mga company or friends, at pwede rin yung masama. Yung so malaking bagay yung ganyang mga programa sa edukasyon. No? Kaya malaking bagay yan. No? Pero nung kabataan natin, nung elementary tayo, parang hindi uso yan, no? Okay. Pero ako natatandaan ko. Kahit may bagsak ako dating 7, masaya pa rin ako eh. Pero palarista, natatandaan ko, yung time na amin, 70s, meron kami mga guidance counselors na qualified. Ang nangyari ata, after the time ni President Marcos Sr., meron mga guidance counselor pero hindi qualified. Hindi yun ang natapos. For the sake na magkaroon lang. Yes, para lang magkaroon. Hindi qualified na talaga maging guidance counselor. Na-mention mo kanina, partner, no, yung allowance. Kasi may nag-message sa akin mismo na teacher. After ng SONA, nag-message siya sa akin at natutuwa siya. Kasi yung overload pay nila at yung overtime pay, babayaran na. Sinabi din ng ating presidente. Di ba, ikaw teacher, dapat ganitong oras, ganitong number of hours ka lang magtuturo, like 6 hours, no? Minsan dahil sa kakulangan ng teacher, sasaluhin mo yung ibang subjects ng libre. Diba? O kung meron man, delayed yung payment. So, ngayon, babayaran na yan, sabi ng ating presidente. At hindi lang yun. Yung kanilang paperworks, mababawasan na or magiging zero na dahil computerized. Digitalized na pati yung mga reports nila. Ayos, para tayo nasa ibang bansa eh. Wala na yung mga teacher pala ngayon, parang magsasaka na, wala nang problema. Talaga magtuturo na lang. Kaya mga ka-BBM, mga ka-copy, kapalerista, kayayam, kung may isip nyo itong lahat ng ginagawa ng ating Pangulo, imposibleng hindi ka kakampi sa Pangulo natin eh. Correct. Diba? Dahil napakaganda ng lahat ginagawa. Ano? Binibigay na sa atin lahat kung ano yung pwedeng ibigay sa atin hanggat kaya ng gobyerno. At importante doon, kaya nagigagawa yan dahil hindi ko na pang ating ayun na nga sasabihin ko nga, bakit hindi yan nagawa nung mga iba? Bakit si PBBM lang ang nakagawa niyan? Isipin nyo yung magsasaka, in-spoil niya. Yung mga teacher, ini-spoil niya rin. Yung mga estudyante, ang laking tulong na ibinibigay niya. Mag-aral na lang ang estudyante talaga. And senior citizens, diba? PWD. O senior citizen. Wala lahat talaga. Sa panahon ngayon, libre. Kaya bulag na lang talaga yung hindi nakakakita sa magandang ginagawa ng gobyerno. Hindi lang bulag. Ob pa, nakalimutan mo. Ob, 80-80. Ito pag-usapan natin to. No? Maten tayo, ka-copy, nakarang, 4 days ago, nakarang linggo, di ba? Yes, yung bagong health program ng PhilHealth, yung tinatawag na YAKAP program. No? Anong papakita natin dyan? Pwede makita natin yung video tungkol dyan. May video tayo ng kidney transplant. Inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Gusto ko banggitin, palerista, na yung YAKAP program, in-implement yan, ang focus niyan is sa prevention na magkaroon ka ng health problem or sakit. No? So magkakaroon na tayo ng mga, o meron na programa ang PhilHealth through this YAKAP program na bago ka pa magkasakit, inaalagaan ka na. No? Kasi pwede ka dyan magpa-examine nang walang bayad. At kung may makikita ang doktor, bibigyan ka reseta. May iwasan mo na, di ba? May iwasan mo na yung lumala. Kung may problema, kalman. Kasi covered na ng PhilHealth. Kasi usually, yung mga Filipino hindi magpapacheck kasi may bayad. Diba? Limited lang yung pondo mo. This time, sagot na ng PhilHealth yan, hindi ka na mangangamba. May iwasan mo na. Maagapan, kumbaga. Ang tanong dyan ay paano pag hindi membro ng PhilHealth? Pwede ba? Hindi. Dapat magpa-register ka sa YAKAP program. Okay. Basta indigent ka, covered ka na. Senior citizen yan, indigent ka, may mga certification ka lang kinakailangan dyan, covered ka. At bukod doon, ang maganda pa nalaman natin doon sa launching niyang YAKAP program na yan, in-expand, pinalaki lahat ng coverages. Ng mga benefits ng mga Pilipino nagkakaroon ng sakit. No?
like kunyari sa pagpapa yung dialysis, no? Buong taon libre na yung dialysis. Diba? Pati yung kidney transplant. After ng operation mo, yung medication mo, sagot na rin ng PhilHealth. Yung sakit sa puso, cancer, lahat po expanded. Yung iba, times 3, katulad sa cancer, no? From 600,000, umabot ng 2 million ang iyong benepisyo. Ito din yung gamot, halimbawa, yung noon kasi ang covered 21 na klase ng gamot lang, di ba? Ngayon, in-expand na yan, ginawa na pong 75 yan. Sagot na rin po ng PhilHealth yan. Hindi lang yon. Kapag meron kang reseta na gamot, maraming i-accredit na pharmacy ang PhilHealth. Kapag i-accredit ka, kahit mga private pharmacies, hindi lang yung mga government pharmacies, pwede mo i-present yung at libre na yun. Tapos included sa bagong PhilHealth package, ang free dialysis, heart bypass, na up to 180,000. Cataract surgery rin. Cataract surgery rin. 1.7 billion cancer assistance fund. Naglaan ng 1.75 billion para lang sa cancer assistance fund. Grabe. Pero, isa sa napakalupit, ito talagang game changer in terms of health service. Yung zero balance hospital. Okay yan Kung matatandaan nyo mga ka-BBM, nung birthday ni PBBM last year, di ba? Lahat ng mga mag-out sa hospital nung araw na yun, nilibre nationwide. Di ba? Ngayon, hindi lang ganun. Araw-araw na po, zero balance kapag ka. So yung nasa government hospital ka. Pag nagkasakit ang dilis, libre din. Ay, syempre. Wala tayong exclude. Basic accommodation basta DOH accredited hospitals. Ayan, meron daw tayong video para maintindihan ng ating mga kababayan ng maayos. Ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dati. Tanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Yan, grabe. Take 2. Grabe. Isipin mo mga ka-BBM. Eto bilang isang mamamayan, wala ka talagang poproblemahin kung magkasakit ka. Kasi sabi nga ni PBBM, tingnan nyo itong gobyerno ni PBBM. Magkasakit ka, zero bill. Bayad na lahat ng resibo mo. Diba? Magkasakit ka. Kung di ka naman palarin, halimbawa, hindi ka palarin sa buhay mo, may mangyaring hindi maganda sa'yo. Libreng... Yung pamilya mo, lalapit lang sa mga mayor, sa mga governor, congressman. Libreng ataol. Libreng palibing. Diba? Maganda ba yung ganon? Yung gobyerno ni PBBM, kapag nagkasakit ka, libre. Kung hindi ka palarin, mamatay ka, libreng ataol, libre palibing. Maganda, pangit. Maganda pangit. Libingan, may municipal cemetery. Maganda o pangit? Maganda. Gusto mo na ba? Sinasabi ko nga sa inyo, no? Seriously speaking, nung panahon namin, pare, 70s, 80s, inabot mo na rin yung 80s, di ba, Palerista? Hindi late 80s. Late 80s. Early 80s. Nagpapabata si Palerista. 90s ako, 90s. Kaya yan, kabibian, 68 kasi ako pinanganak. Kaya inabot ko 70s, 80s. Noon hindi ganyan ang gobyerno. Ang daming, walang masyadong pinamimigay nung panahon namin Ngayon halos pinamimigay na. Itong zero balance billing, kasi nababasa ko na yan noon panahon ni Pinoy, yung zero balance billing policy. Pero before, yung indigents lang yung covered. Di ba, senior citizen, poorest of the poor lang yung covered. Ito, kahit medyo nakakaluwag-luwag ka naman, nakaka-LLL ka na, kahit hindi ka senior citizen, kahit hindi ka PWD, covered ka na. Basta sa DOH hospitals. Basic accommodation ito. No? Kung ikaw medyo maarte-arte, no? Gusto mo, private ward ka, hindi covered yan. Hindi covered. Doon tayo sa basic accommodation. Linawin nyo yan. Linawin natin. Dapat andun ka sa ward. Public. Basic accommodation. Pag private, may bayad na yan. Hindi kasama. Pero kung sa government, minimal yan. As compared, siyempre, punta ka na St. Luke's o Medical City, mahal talaga yan, di ba? At saka, may mga ospital dapat alamin nyo yung mga accredited ng ospital ng DOH. I-manage natin yung expectation. Kasi baka naman feeling social ka, wala ka namang pera, di ba? Doon kayo sa government. At hindi mo pwedeng tingnan na mababa yung services ng government hospitals. Karamihan na magagaling na doktor nasa government hospitals. Kasi alam ko, dyan yung malaking sahod let me paraphrase President Manuel L. Quezon. Sabi niya, those who have less in life should have more in law.
dadagdagan ko, should have more in law and services. Correct. At Kaya yan din yung dapat focus. maintindihan yan. Yan din yung focus ni PBBM. May nabasa akong line doon eh. Yun din yung kanyang focus eh. Yung may kakaunti sa buhay. So alam nyo ba bakit nagagawa yun ni PBBM? Libre lahat, libre sa labas. Yan. Tapos sa mga teacher, tulong niya. Tapos eto, libre sa pagpapagamot natin, libre. Dialysis, libre. And mind you, yung criticism tungkol sa PhilHealth, hindi nabigyan ng budget for 2025. Sabi nila, wala na daw benepisyo ang mga miyembro. Dumami pa. Parang sampal sa kanila to. Alam nyo ba kung bakit nagagawa ni PBBM yan? Bakit? Bakit niya nagagawa? Hindi kasi siya kurakot. Correct. Hindi niya binubulsa yung pera. Hindi siya nagpapayaman. Kasi isa lang asawa niya. Kailangan buhayin. Siyempre, pag marami kang asawa, marami kang bubuhayin. At yung asawa ni PBBM, matino na laging nagbabantay. Na ayaw niyang merong mangyayari na masisira ang kanyang asawa o pamilya. Oo naman. Kaya yan si First Lady, gaya na sabi ko lagi, straight shooter yan. Ayaw niya mga hanky-panky transactions. Correct. Ayaw niya ng mga kalokohan sa mga government transactions na may involve ang kanyang asawa o kanyang pamilya. Ito yung mga gusto po mag-avail nitong primary care packages, pwede na po kayo mag-register sa eGov.ph. Napakaganda po ng application na yan. Super app. Minention po yan ng ating presidente. Punta kayo sa Google Play ninyo o sa App Store ninyo, i-download nyo po yung eGov.ph. Napakaganda po ng application na yan. So yung mga buhabatikos pala sa PhilHealth na hindi nabigyan ng pondo na mawawala raw yung serbisyo, napapahiya pala ngayon. Correct. Napapahiya, no? Correct. Wala na talaga silang mukha na ihaharap na sinasabi. Yung PhilHealth, binawasan ng pondo, mawawala na ng serbisyo. Ang dami pa nag-viral dyan. So di napahiya sila ngayon. Pahiya. Diba? Basa tayo comment. Basa bago tayo mag-proceed sa segment 3. Si Luningning Gutierrez Pamaran. Totoo po yan. Ako nasa ospital. Kailan lang lumabas ako. Zero balance ang bill ko. Wow! Pwede ka na staycation. Patunay yan. Magpatunay, no? Ayan, sabi naman ni SD Wait Castor. Yes, meron na po ako eGov. Oy, tama. Mag-download na po kayo. Ito, si Star Barrett, watching from Italy. Mabuhay po kayong mga vloggers ng bagong Pilipinas. Salamat sa ating magaling at maganda at matalinong Presidente BBM. Oy, ayos Kay Bert Kaliw-Kaliw, pa-shoutout sa nag-walk out na congressman, hindi umattend na senators sa SONA. Ay, kanya-kanyang diskarte. Diyan po sila magaling sa mga drama na ganyan, no? Pero hindi kasi nila hindi naman sila kailangan doon. Hindi kasi nila matanggap na hindi matatawaran ang talino at pagmamalasakit ni PBBM sa taong bayan. Yan ang hindi talaga nila matanggap. Nasasapawan talaga yung isa. Mga ka-BBM, nang dahil sa magandang performance ni PBBM, dahil after election, di ba, nung May, pinangako niya na ipaparamdam niya ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao. Ayan, lumalabas sa survey. Ang taas. Tumaas na naman si trust rating at performance rating na ating Pangulo. No? Sa Okta Research, naging 68% po ang trust rating na ating Pangulo from 64%. So, tumaas po. No? Samantalang yung kanyang madalas manira sa kanya ay bumaba. Nagtataka ako. Ay, 64%. From 60%. 60%. From 60% up to 60%. Nagtataka ako rito. Si Cheese bakit 51 lang? Bumaba si Cheese. Kasi sa budget insertion. Bakit kaya? Na-issue kasi yung budget insertion na yan. Defensive naman si Cheese. Yan yung pag-uusapan natin sa third segment natin. Dahil kagandahan dyan, si Speaker Martin Romualdez, na kaalyado ng ating Pangulo, tumaas din by 3 percentage points. At mapapansin dyan na si Vice Pusit saka si Cheese Escudero bumaba pareho. Even sa Mindanao. Sila yung controversial na involved sa impeachment. Sabi mo si Martin Romualdez, trust rating 57%. Tumaas ng plus 3. Performance rating niya 59%. Grabe. Hindi kasi masisisi ng mga taong bayan. Si Speaker kasi talagang likas na masipag. At very supportive. Pareho silang prinsipyo ni ating Pangulo. Trabaho lang na trabaho. Very supportive sa administrasyon natin. Hindi masyadong iniintindi yung mga negative na sinasabi sa kanila, yung mga black operations. Ito Okta Research to. Tama yan? Okta Research. Baka sabihin nyo, inimbento na naman namin tatlo yan, ha? Second quarter Okta Research. Ito kasi, resulta ng trabaho ni President Bongbong Marcos. Kaya ganyan po kataas ngayon ang kanyang trust rating. Nararamdaman kasi ng taong bayan yung serbisyo ng presidente at Okta yan. Ako, mataas ang tiwala ko sa Okta kasi kilala ko yung ilang involved dyan. Mga taga-UP yan. Mga taga-UP yung mga yan . So hindi nila duduktorin yan. May mga prinsipyo yan kahit paano. Hindi nila duduktorin. Kasi ang Pangulong Bongbong, imbis na magbakasyon,
ma-action sa lahat ng pangangailangan nating taong bayan. Magtaka ka kung tumangat yung rating dyan ni VP Pusit, nasa Europe siya. Tapos aangat yung rating niya, di ba? Pero nakakaingit din yung buhay ni Pusit Travel dito, travel doon, mura dito, mura doon, pero mataas ang sweldo. Papansin dito, papansin doon. 300,000 plus. Ang ganda ng buhay, napakaganda ng buhay. Haharap lang sa media para manira. Ang sarap, di ba? Napakaganda. Perfectong buhay yung kay Pusit ngayon. Perfectong buhay. Pero, nakikita ko, dahil lalabas pa yung impeachment trial, magkakaroon pa ng palagay ko mga balita tungkol dyan. Etong rating ni Senate President Escudero sa kanito ni Vice Pusit ay bababa pa lalo. Palagay ko lang August 8 yung decision ng Senado. Ngayon, ano yan kung natuloy yung impeachment trial, may papakita doon lahat ng ebidensya tungkol sa mga nagawa ng ating magaling na VP, bababa siya. Kung hindi natuloy, bababa din siya. Bakit? Hindi gusto ng taong bayan na hindi matuloy yung majority. Yung impeachment 80% ng mga na-survey gusto matuloy yung impeachment trial. Ngayon, kung si Chis Escudero, isa sa mga nagsusulong na hindi na matuloy, di syempre bababa lalo yung kanyang Tama. Diba? So, no-win situation silang dalawa. Okay. Aking palagay. Very logical, no? Asya, sige. Dumako tayo sa third portion ng ating Salamat PBBM podcast. Ito rin very strong din po yung statement ng ating presidente. Yung mga nagsisingit sa budget natin, kapag hindi po yan aligned sa National Expenditure Program natin na binusisi na yan ng executive, binusisi na yan ng DBM, inaprubahan na ng presidente yan, kapag yung ipapasa ng House of Representatives at ng Senado ay hindi aligned doon sa NEP, ibibito ng presidente yan, ibabalik niya yan. Kasi maraming mga hocus-pocus pagdating sa BICAM, nag-i-insert ng mga budget. Isa yan sa dahilan kung bakit nababash yung gobyerno. May mga senador na nagpapasok ng billions of pesos tapos malalaman mo sa probinsya niya pala iaalat yung napakalaking pondo na yan. Ako po, isa yan sa ayaw na ayaw ng ating presidente. Ibabalik niya yan. Di baling mag-reenacted budget tayo. Ibig sabihin ng reenacted budget, yung budget ngayon, ng previous year, yun ang i-implement. Yun ang gagamitin sa 2026. Explain lang natin ng konti. Ano ba yung NEP? Yung NEP po, yan po ang National Expenditure Plan or Program na nanggagaling sa DBM, yung Secretary Amina Pangandaman. Sinasubmit yan after the SONA, sinasubmit niya sa Kongreso. Both houses of Congress, sa House of Representatives at sa Senate. Ito namang Congress na to, i-deliberate naman yan yung NEP na yan. Kapag nakagawa na sila ng final version after bicameral conference committee, ibig sabihin, nag-meeting na yung House of Representatives sa Senate at meron na silang final version, itong NEP na to nagiging General Appropriations Bill. Bill muna. Bill muna. General Appropriations Bill. Itong GAB na to, isasubmit sa Malacanang. Ngayon, kapag nagustuhan ng Pangulo ang bill na ginawa nila, itong budget na to, pinirmahan niya, yun ang tinatawag na General Appropriations Act. Nagiging batas na yun. Yun ang dapat ang sundin pagdating sa budget. Ang problema kasi, dahil may mga nag-i-edit, may nag-hocus-pocus, may mga nadadagdagan. Insertions. Kilala niya. Kilala namin. Ang tanong dyan, bakit kaya sila nag-i-insert? May pakinabang ba? May ano ba sa kanila? May tutulong ba sa kanila yan pag insert na yan? Palirista. Walang iba kundi ROI. ROI ng nagastos mo nung eleksyon, kailangan mo mabawi. Kasi kung maraming project sa lugar mo, kung maraming project sa lugar mo, kickback. Di ba? Babalik sa'yo yan, at ROI. At karamihan dyan, nasa pagmumukha ng flood control. Totoo. Tapos, ang masama dyan, kapag malakas ka sa nag-i-insert o sa mga Panginoon, mas malaki yung iyong insertion. Kung di ako nagkakamali, yung Bulacan, nakatanggap ng 12 billion. Oo, Bulacan. Ngayon, sa budget ngayon, di ba? Kaya itong administrasyon na ito, kasi mas mahigpit si Presidente ngayon susuriin namin yan Talagang ibabalik namin yan sa iyo pag nakita namin na may mga siningit kayo dyan At pansinin ninyo, sinimulan niya na yan, 2020, budget for 2025, sinimulan niya na yan, yung mga unprogrammed funds, unprogrammed appropriations, binito niya yan. Napakalaking halaga. Ibig sabihin, binawasan niya.
Sabi sa inyo, huwag niyong gagalitin ang ating Pangulo. Nakamatindi pala dyan, inutusan na pala ni PBBM, balik mo sa isang inutusan na pala ni PBBM ang Regional Project Monitoring Committees na i-validate nila kung alin ang totoo, alin ang palpak, alin ang unfinished o fake projects para may managot. Oo. So, kasi kung mag-insert ka, ang ating Pangulo. Weak leader pa yan, ha? Mag-insert ka ng halimbawa, mag-insert ka sige 2 billion flood control project sa lugar nyo. Ghost project pala yan, di ba? Hindi na ma-validate. Kung 1,000 bayan dyan, tayo rin ang babahayin dyan. Parang gusto ko na tumakbong senador sa susunod, hindi nakagawad Saan ba? Kagawad saan ba? Saan ba yung plano mo? Alam mo, palirista, tutulungan kita, ipopromote kita. Kasi gusto ko kung paano mo banatan sa entablado ng mga dilis. Isipin mo, grabe, lalaki ng insertion. Buhay ang pamilya. Ang magandang move naman dito, kasi nung sinabi ng presidente sa zona yan, in fairness, sa House of Representatives, umaksyon agad, nagsalita agad dyan si Romualdez Speaker Romualdez. Ang sinasabi niya, yes boss, di ba? I-open nila yung bicameral committee conference. Hindi lang ata yung bicameral I-open pati yung mismong deliberation. Kasi deliberation, both Senate and Congress or House of Representatives, magkakaroon ng deliberation yan sa mga departments, di ba? Sa mga heads of agencies. Okay? Yun pa lang dapat open na yan. Ngayon naka-live stream na yan Yung deliberation, plenary sessions, naka-live stream na yan at nasa Congress TV din yan. Yung BICAM naman. Yung BICAM kasi ano yan closed door yan Pero sabi ni Speaker Martin Romualdez, magkakaroon ng budget reform. At iyan, isa sa publiko na natin yan, yung mga civil society organizations, pwede na kayo mag-participate. Which is malaking bagay yan. Kaya ngayon nung sinabi ni Speaker Romualdez yan, agad sumang-ayon ang ating Pangulo na gawin yan. Diba? Dahil gusto niya talaga maging transparent ang tungkol sa budget. Ang masaklap, ang Senado nagsalita rin. Ang sabi ng Senado, ito parte lang daw ng demolition job. Pero parte ng demolition job, pero inamin niyang merong 142 billion na insertion. Sabi niya, hindi naman daw illegal. Baka nalito lang yun, baka nalito. Ang matindi pa rito nalito na sa daming numero nasa isip. Sabi ni PBBM, kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. The list of project will be published for public review. Nako, yan ang mahirap dyan. Magkakaalaman ng mga pangalan. Matalino talaga ang Pangulo Magkakaalaman. Diba? Kasi kapag nakapublish yung mga proyekto palerista, malalaman ng mga taong bayan, lalo kung taga dun ka, kung saan malapit yung proyekto, na kung totoong nagkaroon ng project na ganyan. Correct. Diba? At saka kung magkano. Oo. Tapos, ikaw pag nalaman ng ghost project yan or hindi naging maganda yung project na yan, ikaw na mismo magsasabi sa gobyerno. Ikaw na mismo magsusumbong. Hindi kaya mapahiya talaga yung mga politiko dyan. Maraming mapapahiya dyan. Maraming mapapahiya talaga yan. Diba? Especially, ang dali na mag-post sa social media diba? Correct. Kukunan mo lang yung picture Katulad ng mga nakaraan na kakopy. Yung daan. Wala naman pala patutunguhan ng daan, pero nilagyan ng bridge. Yung mga ganon, di ba? Dead end pala yung daan, tapos lalagyan mo ng bridge. Kaya nang sinabi ng presidente yan, na isa sa publiko yan, maraming namutlang congressman. Talaga. Talaga mamumutla sila. May mga namutlang. Alam mo, itong maganda sa gagawin ni PBBM. Itong sinasabi na iba na pananakot lang daw ito sa mga congressman para raw hindi bumaliktad sa kanya. Tutusin, hindi niya po yan kailangan. Kasi hindi na yan tatakbo. Presidente na yan Hindi naman yan gaya ng iba na sakin na nagbe-mayor, na nagko-congressman pagkatapos ng presidente. Alam niyo, pag tinanong si BBM, alam ko ang sasagot niya. Ano sasagot niya? Watch me. Watch me. Diba? Sabagay. Pwede. Pero sa totoo lang, ako natatakot kay PBBM. Pag pinagpo-post sa yung mga pangalan ng mga buhayan ako natatakot. Tapos sabihin pa niya, okay, tatlo, i-vlog niyo itong mga pangalan na ito. Ako, patay tayo dyan. Kasi basa muna tayo ng comment bago tayo mag-proceed kay Jocelyn Ligaspi. Ayan, watching from Science City of Muñoz. Nueva Ecija. Good evening po sa inyo. Ay, nandiyan kami nakaraan Shoutout po. Si Bebang, wala pong ginawa si Villanueva dito sa North Sagaray o pinagawa nasa bulsa niya yung. Hindi po kami nagsabi yan, binabasa ko lang po yan 12 billion. 12 watching billion. Is Jocelyn Legaspi, watching from Science City. Hindi po talaga sa sa lugar nyo. Hindi po namin i-confirm kung totoo o hindi. Ayan, Star Barrett, ang tawag po sa ginawa ni Vice Pusit ngayon, kapal ng muka. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, mahiya naman sila sa ating mga nagpapasweldo sa kanila. Kaming mga OFW na tinitiis na mahiwalay sa aming pamilya. Wala kasi. Ang
Para makipagsapalaran. Sa ibang bansa. Ayun. Magtrabaho naman siya. Hindi yung travel lang. Ay, tama. Totoo naman din. Tamik sin nagko-comment, pataas ang pataas. Mabilis kasi umangat yung comment. Swerte, ang susunod na presidente, wala na siya trabaho. Kasi ngayon pa lang, alam mo, hindi po swerte. Stress sa kanya yan. Pressure sa kanya yan. Pressure sa kanya yan. Kung paano niya hihigitan si PBBM, lahat ng ginawa ni PBBM, dapat higitan niya yan. Hindi pwedeng talo siya ni PBBM. At saka i-sustain niya yan kasi maganda na. Ito, sige. Kaya, speaking of susunod, kaya dapat po piliin natin ang tamang maging Pangulo sa susunod na eleksyon sa 2028. Kailangan. Kaya pag-isipan na po natin, wag na po tayong padaan sa mga drama-drama, sa mga arte-arte, sa mga binabayarang vloggers para i-promote sila. Kailangan, iboboto natin. Alamin po agad natin kung ano ang nagawa na niya sa bayan. Correct. Kailangan, iboboto natin, matalino, gaya ni PBBM. Masipag, may malasakit, pagmahal, hindi tanga, hindi payabang, hindi padrama, hindi korap, at hindi puro bakasyon. Meron ako dadagdag. May asawa at pamilyang maayos. Kahit walang asawa, basta may pamilyang maayos. Okay, sige. Dumako tayo sa next part. Ito po, na-mention din po ng ating presidente, yung pagbibigay ng importansya sa livelihood ng ating mga kababayan. Kasi hindi naman forever dependent ka sa kamag-anak mo, forever dependent ka sa gobyerno, umaasa ka sa gobyerno. Dapat, pag sarili ka rin, may sarili kang negosyo. Siyempre, ang number one na kailangan ng mga small and medium enterprises natin, puhunan. So tinitiyak ng ating presidente, dadamihan po yung access ng ating mga kababayan na magkaroon sila ng puhunan, makapagtayo sila ng sarili nilang negosyo. Kasi MSME, micro, small and medium enterprises, 99% ng mga negosyo sa Pilipinas ay parte ng MSME. So yan ang tiniyak ng ating presidente. Bigyan natin ng puhunan, bigyan natin sila ng access. Kung may interest, maliit lang po na interest. At syempre, pag nagnegosyo ka, di ba, tayo ka ng bigasan, di ba, nakahiram ka ng 50 mil sa gobyerno, syempre, kailangan mo ng tao, madadagdagan yung magkakaroon ng trabaho. Damay-damay na. Copy. Nag-compute agad ako. Nakita mo naman yung 142 billion na insertion, kung napunta sa mga walang hanap buhay o bibigyan mo ng livelihood o negosyo, alam mo bang 2.84 million na kababayan natin ang magbebenepisyo o makakatanggap ng 50,000? Di ba? So kung doon na lang napunta yan, imbis sa mga insertions na yan, no? O kaya sa mga flood projects na binubulsa, di milyon ang kababayan natin mawawala sa poverty. Ang tanong nga dyan yan, pag sinunod niya ba yan, may kita ba siya dyan? Wala. Hindi niya kailangan lang. Hindi niya kailangan. Di ba? Hindi, yung nag-insert ka. Yung nag-insert. Di ba? Yung nag-insert. Di ba? So imagine mo kung dinistribute natin yan sa mga kababayan natin, kasi ngayon 4% na lang yung unemployed natin eh. Bababa pa yan. Diba? Baka pumalo na lang yan ng 2% or 3% o lahat. Kung di ako nagkakamali sa ating figures, almost 51 million ang ating workforce, right? At sa 51 million na yan, 96% ang may trabaho. 4%, tama ka, ang walang trabaho. So 4% of 51 million, ilan yun? Di ba? Basta marami. Compute natin, Compute natin. Sige, yung ating CPA, mag-compute muna siya. Sige, habang nagko-compute ka dyan, 41 times point. So, etong ginagawa ni PBBM, 1.64 million lang. Ang linawin mo, 1.6 million 1.64 million ang walang trabaho. Kung bibigyan mo ng puhunan yan, small business, micro business, pagpalagay mo, bigyan mo tag 50,000, di ba? Magkano yun? Sobra-sobra pa yung budget insertion. Sobra pa. Sobra-sobra pa. Sobra yung budget insertion. So yun talagang ito, hindi namin ibenta to talagang nababalita naman ito. Baka sabihin nyo, naninira lang kami sa isang politiko. Totoo po yung narinig nyo rito sa amin. Ang sinasabi din ni PBBM, yung collateral-free loans, yun nga yun. Isinusulong din ng presidente. Yung wala kang, kasi usually naman ang mahirap, nagsisimula sa negosyo, wala pang properties yan eh. Wala ka pang magagamit na collateral, di ba? Tiwala lang. Di ba? Tapos bayaran mo rin. Kung makautang ka sa gobyerno, bayaran mo rin para yung mga susunod na manghihiram, may mahihiram sila. Alam mo, maraming models yung pagpapautang na yan. Yung balita nyo ba yung Grameen Bank? Yung ganung modelo. Kung i-adapt natin yon, papautangin sila kahit walang collateral. Diba? Tuturuan sila kung paano magnegosyo, kung paano magkaroon kung paano gawin yung basic accounting para malaman nila kung kumikita sila o hindi. Malaking bagay yon sa mga nasa laylayan.
At cover din ito, syempre yung mga kasamahan natin, mga mangingisda, mga magsasaka, correct. Yan din ang binibigyan pansin ng ating presidente. Bigyan sila sa access sa mga loans. Kaya na-mention din natin sa previous vlogs natin, kung ikaw ay magsasaka, ikaw mangingisda, make sure na parte ka ng asosasyon, parte ka ng cooperative. Kasi sa kanila usually sila yung may access para sa mga pautang na. Kaya nagiging successful yung Grameen na sinasabi ko. I-group kasi kayo niyan. Tuturuan kayo, i-orient kayo. Ngayon, lahat kayo responsable sa utang na ibibigay sa inyo. Okay? Kaya hindi ka pwedeng kunyari, ay tatlo pag pinautang, ikaw hindi ka nakakabayad. So kami ang magdalawa ang sasagutin sa inyo. Or kami sasagot sa iyo. Pero hindi namin gagawin yun. Kaya lang i-push ka namin para magbayad ka. So kaya yung collection rate, mataas. Di ba? At saka meron rin pala mga livelihood training program si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Ay libreng pagsasanay at panimulang puhunan mula sa pamahalaan para sa 2.5 milyong mahihirap na pamilya upang makapagsimula ng kanilang sariling kabuhayan at negosyo. So, yung negosyo talaga, aminin natin, yan talaga magpapaganda ng buhay natin. Ang negosyo kasi, alam naman natin, sa sinasabi nila, kapag empleyado, hanggang magandang buhay. Pero, kontentong buhay. Pero kung gusto nyo talagang umasenso at yumaman, negosyo talaga. May comment si Manuela. Ito, testimonial ito. Sabi niya, thank you PBBM sa tulong livelihood manukan. O isang testimonial yan, natulungan ng administrasyon ng gobyerno ni PBBM. Just itiingi nga mo abo Presidente Bongbong Marcos. Saan kaya yan? Ilocano ito, no? May manukan siya. Alam mo yung importante lang dyan sa mga pautang na ganyan, huwag masyadong stringent yung mga patakaran or requirements. Kasi kapag marami kang requirements, katulad ng ginagawa ng mga banks, mga commercial banks, hindi rin makautang itong mga to kasi una-una, marami sa kanila, hindi naman nakapag-aral, hindi nakatapos, hindi naman marunong mag-prepare ng mga feasibility studies. Wala sa requirements. Di ba? Mga nire-require ng mga bangko. Ngayon, kung babawasan mo yung requirements dyan, luluwagan mo yung pagpapatupad ng pagpapautang na yan, maraming magka-qualify. Kapag marami mag-qualify, malaki ang porsyento na posible mag-succeed sa kanilang ginagawa. Aangat ang buhay ng mga tao. Diyan na lang papasok yung usapang valid ID. Kukuha ka ng valid ID, kailangan ng valid ID. Hindi na uso yan. Hindi ayaw na ng administrasyon na yan. IGOB na lang, meron na doon. Sige, proceed tayo doon kasi connected din ito livelihood. No? Dito naman tayo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Isa yan sa programa na gusto ng presidente na amyendahan natin yung 4-piece law. Kasi alam niya, nakita niyo yung potential ng programa. Currently kasi may batas kasi tayo dyan sa 4-piece In-institutionalize kasi yan. Nakasaad doon sa batas, may provision doon na once na 7 years ka na sa programa, graduate ka na. So yung subsidy ng gobyerno, ititigil na. Pero ang pinupoint out naman ng DSWD at ni PBBM dyan, magkakaiba tayo ng kondisyon Posibleng ikaw after 7 years, umasenso ka na, posibleng ito, iba yung needs. So dapat manatili siya sa programa. So yan yung aamyendahan. Katulad ng iba, may ibang pamilya na bata pa yung mga anak. Di pa kayang tustusan lahat ng kailangan ng mga anak niya. Pag-aaral, pang-araw-araw, etc. Meron naman ibang pamilya na, kunyari, under nga sila sa 4-piece pero college level na yung anak. So kapag nakagraduate yun, magkakaroon ng trabaho. So mas maaga siya mawawala doon sa 4-piece. Doon na siya gagraduate. Saka isipin nyo, mahigit 1.5 million na pala ang mga nakagraduate na sa 4-piece program sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, nakaraos na sila sa matinding kahirapan at hindi na kailangan umasa pa sa tulong ng gobyerno. Maraming success stories yan. Meron pang mga under 4-piece, nagtatap sa board, merong nakakuha ng magandang trabaho, nagagraduate ng may honors. No? So ang daming example na ipapakita ang DSWD tungkol dyan sa 4-piece. At yung 4-piece, hindi siya basta dole out Conditional kasi yan. Dapat, kung ikaw ay buntis, dapat magpapacheck up ka. Diba? Kung ikaw ay nag-aaral, dapat yung mga anak mo papasok. Kasi kung pala absent yan, ay kinukuhang certificate yan, hindi mo makukuha yung allowance. Diba? Conditional siya. May mga conditions. At ang utos din ng presidente, ito sa mga LGUs, sana narinig nyo yung utos ng ating presidente, hanapin nyo yung mga street families sa mga kalsada. Mga homeless. Ipasok ninyo sa 4-piece. Pwede na rin. Ipasok nyo sa programa. Mas maganda yan. Kasi sila dapat yung tinutulungan ng gobyerno. Ngayon, inatasan din ni PBBM ang pagbibigay ng mas malawak na tulong sa edukasyon kabilang ang TESDA, training para sa technical at vocational skills development at suporta sa mga estudyanteng nagnanais ng kasanayang pangkabuhayan. Livelihood training, malaking bagay po yan sa... Alam nyo, yung 4-piece na yan, malaki talaga, marami natutulungan yan. Alam ko naman, bawat isa sa atin, meron tayong mga
kilala, kapitbahay na membro ng Porpis na talagang natutulungan. Pero hindi mo rin talaga maitatanggi na kapag may mga Porpis rin talaga na kapag nagkabigayan, talagang nakakapagpariban din ng todo. Payout. Oo. Payout. Yung iba naman nagtutong AIDS, naku, bawal yan. Matatanggal kayo sa... Hindi, pero alam nyo, parang natapik ko yan nung nakaraang taon. May nag-comment sa akin, pinapablog, isang malaking bahay daw diyan sa lugar sa Makati na yung anak niya, member ng Porpis, kahit malaki daw yung bahay at may abroad sila. Pero hindi ko na tinapik yun kasi, syempre, hindi naman natin alam yung mga... Alam mo, naalala ko tuloy doon sa barangay namin Noong pandemic, panahon ni Digong, nakatanggap ng 8,000. Di ba maraming binigyan? 8,000, no. Alam mo kung anong ginawa sa 8,000? Pinangpuhunan sa droga. Pusher. Ay, totoo yan. Nahuli siya. Yun ang ginamit niya na puhunan. Sige, pupunta tayo sa ating next topic. Ito, Love for All. At charity ba? Love for All, nandiyan sa Malabon Si First Lady mismo nandiyan. No? At syempre, nabigay po ng tulong sa mga taga Malabon. Alam naman natin Malabon, marami dyan lumubog po sa baha. So pinangunahan po ng ating First Lady, kasama po ng PCSO at iba pa pong ahensya ng gobyerno, yung pamamahagi po ng tulong, kasama po dyan si Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon. Mayor ng Malabon. Mahigit 2,000 pala na taga Malabon ang nabigyan ng libreng medical at social service Karamihan ay mga pamilyang apektado ng matinding baha. Kasi pag Love for All, kasama yan. May legal, legal consultation. Libre yung mga yan, di ba? Dami. Hindi lang yung tungkol sa health, di ba? Ayan, basa yan. Ang pinamigay ang ginawa sa Love for All, may libreng laboratory test like blood chemistry, ECG, x-rays, blood pressure check, saka STI immunization. Nagkaroon din ng medical and dental consultation sa Love for All. Meron din eye exams, meron pinamigay na gamot, vitamins, hygiene kits, no? At yung PhilHealth, consulta registration. Itong konsulta, hindi na yan na konsulta ang tawag. Pinalitan na yan. Yan na yung YAKAP program. Meron din PAW Legal Aid TESDA Skill Training Referrals, Pag-ibig Housing at Loan Assistance, Free Police Clearance. Uy, ayos yun Financial Aid mula sa PCSO. So yan po lahat ng binasa namin. Lahat po yan ay serbisyo na libre nyong matatanggap o ma-enjoy. Magpunta lamang kayo sa Love for All na proyekto ni First Lady. Abangan nila sa lugar nila kung kailan po magaganap yung Love for All. Kaya ibisitahin nila yung pbbm.com.ph kasi dyan po makikita ninyo yung schedule ng Love for All at eGov.ph. Yes, saka yung website ni First Lady. Makikita nyo yung schedule ng Love for All. Pero hindi rin matatawaran ang husay ni PCSO General Manager Mel Robles. Dahil ang kanyang partisipasyon ng ahensya niya kasama sina PCO Director Imelda Papin, Janet Mercado at Jennifer Guevara, talagang sobrang sipag ng mga tao na yun na tumulong sa ating First Lady. Collective efforts kasi itong Love for All, no? So meron pong 1,500 na charity ba yung ipinamahagi po ng PCSO sa mga residente po ng Malabon. Diyan po sa naganap na Love for All sa Malabon City Sports Complex. Di ba? Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung charity ba, ito yung pinagdugtong na pangalan ng charity at timba. Charity timba. Ngayon, ano ba yung mga laman yan, Kakopi? Marami yan. Mga food packs yan. May mga bigas, may mga canned goods, may mga noodles kayo dyan. Medyo mabigat nga lang yan. Kaya kung ikaw senior citizen, medyo mabigat po yung charity timba na yan. Kompleto na po yan. I think maglalast yan for 5 to 7 days. Kung halimbawa 3 o 4 kayo sa pamilya, malaking bagay po yan. Lalo na sa mga taga Malabon kasi binaha sila. Yung iba hindi pa nakakapagtrabaho dyan. Pero palang binibigay ang PCSO sa mga LGUs. Katulad to sa Malabon, more than almost 1.4 million na ang nabigay nila sa kita ng PCSO. Pero palang share yung mga LGUs. Ngayon ko na nalaman So, tumutulong ang PCSO po natin sa mga LGUs. At from January to June, 1.4 million ang nabigay nila. Ang PCO, ito ay aktibong partner ng Love for All ni First Lady Lisa Marcos mula pa noong 2024. Katuwang si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagbibigay ng serbisyong medical sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Malabon po, pang 26 na po yan. Imagine mo pang 26 na po yan na LGU, Local Government Unit, na nasuportahan po ng PCSO sa ilalim po ng programa nilang yan. Imagine 26. Marami-rami pa yung mapupuntahan nitong programang Love for All.
ulitin ko, yung Love for All, meron na pong mobile clinic o mobile health center, yung 82 provinces sa buong Pilipinas, no, na binigay ng ating Pangulo at First Lady. Nakaraan din sa Sampaloc, di ba? Pagtama ng bagyo, si Presidente nasa Amerika that time eh. Si First Lady nagpunta dyan sa Sampaloc. Yun yung nabigay ng charity timba. Nabigay ng charity timba. Di ba? Isipin nyo na lang, di ba? Isipin nyo na lang. Kung masipag ang ating Presidente, hindi rin nagpapatalo yung kanyang asawa. Talagang todo-todo rin ang sipag na inaalay sa mga Pilipino. Mga ka-BBM, Palerista ka-coffee. Kailangan natin congratulate din hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos, kundi pati si First Lady Liza Araneta Marcos. Oo naman. Dahil sa success po na itong SONA 2025, di po magiging successful yan kung hindi tinutukan ni First Lady. Hands-on kasi siya, no? Very hands-on po si First Lady. Ayaw niya mapahiya ang kanyang asawa. Laging gusto niya kapag merong activities na involve ang kanyang asawa, kailangan maging perfect or almost perfect kung di ba perfect. Ganda ng SONA. Napakaganda ng SONA. Very smooth at tumatak yung mismong speech na ating Pangulo, no, sa taong bayan. Even yung mga pinks, tuwan-tuwa sila dun sa speech ng Presidente. Kasi 10 times, i-quote natin sila, no, 10 times better than Duterte. Very decent and very statesman. Statesmanship yung ni Pangulong BBM pinakita doon. Pero nakakapagtaka lang kasi hindi talaga may tatanggi si First Lady Liza Marcos. Malaki tulong talaga dito sa ating Presidente kay Pangulong Bongbong Marcos kahit nag-iisa siya. Bakit yung nakaraan 13 parang wala masyadong proyekto? hindi ba sila nagbibigay ng tulong doon? Kahit 13 sila? Wala na yan. Bahala sila dyan. Anyway, sige, ito. Medyo move on tayo sa next topic natin. No? Itong usapin ng impeachment. Sige. Diba? Pag-usapan natin. Kasi habol natin, may oras pa tayo. Saglitan natin yan. Saglitan. Nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema. Dinideklara niya unconstitutional itong articles of impeachment na nadjadya na ngayon sa Senado. Correct. Anong take mo dyan? Ito nakakalungkot dahil sinalubong po ito ng maraming kritisismo. No? Hindi lang sa taong bayan na gustong matuloy ang impeachment trial, kundi ultimo mismo sa ating mga legal luminaries. Mga eskwelahan, mga law professors, law deans, former justices of the Supreme Court, law associations sa buong Pilipinas po, no, sinalubong ng kritisismo dahil ang feeling nila ay hindi nagbigay ng justice o tamang desisyon ang Korte Suprema. No? Ikaw, Palerista, anong eto naman kasing usapin ng impeachment. Kung tutusin, kahit ako, ayoko yung naging desisyon ng SC kasi syempre karapatan talaga ng bawat Pilipino malaman kung saan napupunta yung pera. Kasi lang ba, ipagtanggol yung sarili sa impeachment, akala ko ba marami silang numerong senador, marami kakampi. Ba? Bakit parang natatakot na patuloy itong impeachment trial? Kaya hindi natin masisisi ang ating mga kababayan kung batikusin talaga ng todo etong Supreme Court. Kita naman sa social media, kaliwat kanan ang batiko sa Supreme Court na medyo napipikon nga ang Supreme Court. At karamihan kasi sa mga justices natin dyan, sa Supreme Court, yung mga appointees siya ni Digong. So, kaya hindi mo mawawala yung agam-agam ng taong bayan na minabuti nilang sundin ang kanilang loyalty sa appointing authority kesa sa... Yun yung sinasabi ng mga netizens. Yung sinasabi ng mga netizens, yung mga nababasa natin sa social media and even sa newspapers, yung mga columnists, mga opinion makers, no? Ganun lang sinasabi. Kasi even yung mga senators, ang sinasabi ng mga senador, wala na kayong jurisdiction dyan. Correct. Kasi malinaw yung sa aming konstitusyon kami na yan. Kasi ang doon, na-constitute na kasi yung impeachment court. Nanumpa na ang mga senador. No? At ang ginawa ng Supreme Court ay pinigilan silang gawin yung trabaho nila na nasa constitution natin. Kumbaga, merong nakikita ang ating mga legal experts and luminaries na hindi tama yung ginawa ng Supreme Court. So, para silang kasing nag-create ng bagong procedure na wala naman before. Kasi ang problema dito, ang House of Representatives, sinunod nila yung procedure based on precedents. Yung mga dating previous nangyari, cases, no, sa impeachment, like yung kay ERAP, kay Corona. Kay Merceditas Gutierrez, Ombudsman. No? Sinunod nila yon. Ang ginawa ng Supreme Court sa kanilang latest decision ay parang nag-lay down ng panibagong mga patakaran na wala naman sa dating pangapatakaran. So hindi pwede retroactive. Yun ang sinasabi ng katulad ni
former Justice Ascuna, di ba, sa kanyang sinulat, at yung mga ibang law deans, yun ang dapat hindi ginawa ng Supreme Court. Kasi kung meron kang bagong patakaran tungkol sa impeachment, dapat prospectively, sa susunod, in the future, i-apply. Hindi yung gagawin mo retroactive yung implementation. Kasi sinunod nga ng House of Representatives yung dating patakaran eh. Bakit mo siya bibigyan ng patakaran na hindi niya alam? So, ang tanong nga dyan ng isang kababayan natin nag-comment sa vlog ko nung nakaraan, paano raw naging unconstitutional yung impeachment ni VP Sara? Yung pagbabanta niya pala. Di ba? Matatawag bang, hindi mo ba matatawag na unconstitutional yung pagbabanta niya? Okay lang ba yung magbanta? Kaya maintindihan mo rin yung yung hinaing ni yung rants ni Larry Gadon eh. Oo talaga. Secretary Larry Gadon eh, no? Oo talaga. Hindi mo masisisi eh. Hindi mo masisisi kasi sige. Moving forward, ang Senado, sabi nila, pagdidesisyon, na-delay na naman ang na-delay. Supposedly, August 4. August 6, magdidesisyon daw sila kasi by President, pwede nila kasing i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. So pagbobotohan nila yan, at yung decision daw po is August 6 nila ilalabas. Pero ako hindi ako umaasa na ipagpapatuloy nila yung impeachment, no? Considering na ang kumampi kay Senate President Chis Escudero ay 19 para siya maging manatili na Senate President. Karamihan dyan, pabor sa hindi pagkakaroon ng impeachment. So kaya pala gusto ng mga dilis na yung kaso ni Duterte doon sa SC gawin at hindi sa ICC. Diba? Kaya pala. Kasi ano mo na. Diba? Baka nga naman. Meron mga nag-iisip na ganun. Pero iba lang kasi, hindi naman kasi pwede talagang ipasok sa ICC lahat ng kaso. Dahil ang mga kasong hinahawakan ng ICC ay tungkol sa mga crimes against humanity. So ito mga kabibim, grabe, napakabilis ng oras, napakarami pa rin namin dapat gustong pag-usapan. Kaso nakatali kami sa 1.5 oras. Kaya po, bago tayo magtapos, kinukongratulate po uli namin ang pinakamagaling na presidente, pangalawa sa kanyang tatay, kasi President Bongbong Marcos. Ayun, yan ang kagandahan ng napaka-disente ng first family, no? Talagang hindi ka magsisisi na sinusuportahan natin sila. Correct. Ganda. Diyan mo masasabi sa pamilyang yan na hindi mo masasabi dyan, sayang ang tato kasi walang mga tato eh. Tsaka hindi mayayabag eh. Tsaka hindi mayayabag. Pinalaki ng maayos ng kanilang mga magulang. Congratulate din pala natin si speakers dahil mataas yung kanyang ratings ngayon, pati si PBBM. Yan. Maraming salamat sa mga patuloy na suporta niyo sa kanila. At least ang publiko nire-recognize naman yung kanilang magagandang ginagawa. Through these surveys na lumalabas. No? Dahil 3 survey na lumabas eh. Puro nag-increase ang kanilang trust rating or performance rating. Kumbaga ito, validation ito na nasa tamang track itong administrasyon. Again, napipredict ko na kapag hindi natuloy itong impeachment trial, babagsak lalo ang rating ni Chis Escudero at ni Vice President. Ayan, so, mga kababayan, so maraming salamat. Gustuin man naming mag-extend dito, nakasimangot na yung 2 operator namin, gusto na kumain. So muli, ako po si Palerista TV at ito po 2 kasama ko, magpapaalam sa inyo. Yayan Dizon po, 96,000 plus na po ang followers ko, dagdagan niyo pa. I-share niyo aming mga post po para maging 100,000 na. Ako naman si Ka-Coffee, pasalamatan din natin yung mga tao sa likod ng Salamat PBBM Podcast. Ang ating mga producers, no, si Markian Everyday, at si 31 Million Movement, of course, ang Bagong Pilipinas Studios, at ang ating advisor na si Sir Germs Estrada. Maraming salamat po. So maraming salamat. Huwag niyo po kalilimutan na suportahan palagi ang magandang proyekto at trabaho ng ating presidente dahil ito po ay para sa atin. So, magandang gabi po. Salamat.